Okay, good morning. Magandang araw po sa lahat. Magandang Sunday din, no? At salamat sa Panginoon dahil nandito po tayo ngayon. Magandang araw din sa mga kapatid natin na andyan ngayon sa mga bahay-bahay nila. So, hindi man po namin kayo makasama rito. Join us to worship our God. Amen? So tayo po ay magsama-sama sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Okay? So, salamat sa Diyos kahit maulan, no? Talaga sabi nga ng ating tawag ito, yung weather forecaster, sa buong maghapon daw ng linggo ay maulan. Pero but then, hindi po tayo mapipigilan na hindi po tayo makapagpuri sa ating Diyos magkasama-sama. Okay? Bagat parang sarap matulog, ano? Pero tayo'y narito ngayon, tayo'y tatayo sa harapan ng ating Diyos at sasabihin sa Kanya na Siya po ang dakilang Diyos. Dakila ang Kanyang pagmamahal sa buhay natin. Amen? Bakit po dakila ang pagmamahal ng Diyos? Dahil until now, we are here. Tayo po ay nabubuhay at naka-receive ng kabutihan ng Diyos na kung saan ang buhay na walang gan na Kanyang binigay nung si Jesus ay pumarito. No? At tayo po ay nanampalataya sa Kanya at doon tayo nagkaroon ng eternal life. Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Thank you, Lord. Amen. Thank you. Father, we thank you so much because you are so loving, God. Minahal po ninyo kami, bagamat kami po, Diyos, ay talagang hiwalay sa inyo, aming mga sarili ay talagang ayaw po namin sa inyo, Panginoon. Yan po ang buhay po namin noon, Panginoon. Subalit dahil sa inyong pagmamahal, dahil sa inyong kadakilaan, kayo po ay pumarito upang kami po ay hanguin, O Diyos, sa aming kalagayang ito, Panginoon. Salamat po. At tunay, patuloy kami nagsa-celebrate ng iyong kabutihan, ng iyong ginawa, Panginoon, O Diyos, doon, O Diyos, sa Kalbaryo. Salamat. At tunay kayo po ay muling nabuhay upang ipakita na natalo nyo na, Panginoon, O Diyos, ang kasalanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagliligtas po ninyo sa amin. Thank you, Father. And now we are here to celebrate your goodness. Ipahayag po namin na kayo po ay mabuting Diyos. Kayo po ang dakilang Diyos. Salamat po, Ama. Purihin ka. Hallelujah. Amen. Sabay-sabay po nating sabihin sa Diyos na Siya ang dakilang Diyos, Siya ang mabuting Diyos, Siya ang nagmahal sa atin. Amen. Dakila ang pagmamahal ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababati? Kung na hindi niya pinagkait, nanaog sa mundo, nagdusa at dumanas ng libong sakit. Oh, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Panginoon, salamat po, Ama. Hallelujah.
sa isang tulad ko, masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Oh, salamat Panginoon. Salamat po Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko, purihin ang ngalan mo, O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Oh, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Minsan pa, oh, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Oh, ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po Ama, salamat po sa inyong ginawa. Ibinigay niyo po ang mag-iisa niyong anak na si Jesus para lamang po sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat o Diyos. Salamat po Ama. Hallelujah. Patuloy po tayo magpasalamat sa ating Diyos. Patuloy po tayo, taos-puso po natin sabihin sa Panginoon, Diyos, salamat po. Tunay na kayo po ay mabuti sa kabila ng mga nararanasan natin. Nariyan siya upang iligtas tayo. Dahil ang Diyos ay mabuti. Amen. Hallelujah. Oh Diyos, salamat po sa kabutihan mo.
biyaya mo laging natatanggap. O Diyos, salamat po. O sa pag-iingat mo. At sa tagumpay na aking natamo. Sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo. At sa tagumpay man aking natamo. Sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas itong buhay. Minsan pa ulitin natin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas itong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay at sandigan. Sa bawat pigitin, tagumpay man ay naroon. Daluyan ay pag-asa, kailangan igahon. Pag-ibig mo'y malay sa akin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Magpawalang hanggan, Panginoon. Noon pa man, ngayon at magpakailanman, kayo po ay dakilang Diyos. Salamat po, Ama.
Salamat po, O Diyos. At tunay nga, itatawid po ninyo kami, O Diyos, sa kabilang taon na maayos at mabuti, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. Hallelujah! We praise you, Lord. We bless your holy name, Lord. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakila ang Diyos na buhay. Amen. Amen. Tunay nga na ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Amen. Okay. Hindi pala pwedeng kamayan, ano? Kaway-kaway na lang muna. So, magandang araw po muli. At binabati ko po kayo muli ng Merry Christmas and a Happy New Year. Amen. Merry Christmas and a Happy New Year. Tayo po ay nagpapasalamat at nakapagdiwang po tayo ng ating Pasko ng maayos. Diba? So, pwede na po kayong umupo. Maayos po ang ating mga buhay. Wala po tayong mga sakit. Ano? At tunay nga ang Diyos po natin ay mabuti. Kaya patuloy po natin pagpasalamat yan sa ating buhay. Pagpasalamat po natin sa ating mga pamilya. Sabihin po natin sa ating pamilya na ang Diyos ay mabuti. Kaya patuloy po natin pagpasalamat. Amen? So baka minsan yung mga iba, mga kasama natin sa bahay ay nakakalimot. Ano? Kailangan lang magpasalamat kapag may natanggap na gift. So hindi po, kundi ang buhay na ito ay patuloy po natin pagpasalamat sa Diyos dahil ito ay kumbaga natanggap na natin ng libre, no? Hindi natin to kumbaga binabayaran. Amen. So tunay nga na napakahalaga na patuloy po tayong marunong magpasalamat sa Diyos. Okay? So bagamat nandito pa rin tayo, meron na namang bagong strain daw ng virus, no? Kumbaga, kung makikinig ka ng makikinig doon sa mga matatakot ka, ano? Kumbaga, magkakaroon ka ng pag-aalala. Pero, naandyan ang Diyos. Huwag mong kalimutan. Minsan, pag may dumaan na nawawala na tayo kagad. Nawawala na tayo sa focus. No? Dapat ang focus natin na sa Panginoon parati. Sa panahon ngayon, kailangan natin yon. Kasi, dyan po kumbaga natetest ang ating pananampalataya sa Diyos. Okay? Patuloy lang tayong humawak sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita dahil ang kanyang salita ang tunay na sandigan natin. Amen. So, alam ko ang bawat isa nagsasaya pa sa mga bakasyon, yung mga iba po nating kapatid. So may mga iba na umuwi. So, ingatan po kayo diyan ng ating Panginoon sa mga kapatid po natin na nasa mga probinsya, nagsiuwian. So, ingatan kayo, huwag kayo masyadong naglalabas, no? Kung kinakailangan lang, saka lang, ano? Okay? So, ito po, narito po tayo ngayon, nagkakasama-sama at for isang dahilan, kundi tayo po ay nagpupuri sa ating Diyos at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Okay? Ayan. So, sa mga kapatiran natin na kung ano man po Diyos ang ating natanggap sa Panginoon ngayon, biyaya, ibalik po natin sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Ano? So, nandyan yung mga boxes natin, offering box. So, you may give. At doon sa ating mga kapatid din na nasa mga bahay, wala kayong panahon na makapunta rito, meron po tayong online. So, yung online po natin, yung bank account natin, pwede po natin i-transfer doon ang ating mga tithes and offerings. So, yan. Yan po, naka-flash po sa screen natin ngayon. Okay? Amen. Okay, tayo po yung manalangin. Ama, muli po kami nagpapasalamat dahil sa inyong kabutihan sa aming buhay. Patuloy nyo kami pinagpapala sa kabila po, Diyos, ng mga dinadaanan po namin medyo may kahirapan ang buhay, medyo may talagang pagsubok. Tunay nga, hindi kayo nagkukulang pa rin, Panginoon, sa buhay po namin. Kayo po ay sapat pa rin, O Diyos, na nagkakaloob ng aming mga pangailangan. At ito po ay patuloy po namin
ibinabalik sa inyo. At sa pagpupuri at pagsamba po namin sa inyo, binabalik po namin ito sa inyo dahil kayo po ay nararapat, Panginoon. Hallelujah. We thank you. Continue to bless this, Lord God, mga aming pagkakalob sa inyo. At ito po ay maging pagpapala sa mga gawain, O Diyos, ng simbahang ito, Panginoon. Maging doon sa, O Diyos, ng mga iba pa na may pangailangan, O Diyos, maiabot din po namin, Panginoon. Thank you, Father. We praise you. We give to you all the glory. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. 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 Magandang umaga po sa bawat isa. Merry Christmas pa rin. Ayan, Merry Christmas pa rin. And prayerfully, you celebrated by the grace of God ang Christmas ng masaya, di ba? Kahit na alam naman natin yung nangyayari sa paligid. But still, hindi po tayo mapipigilan para magsaya dahil sa biyaya ng Panginoon. Ayan. So tayo po ay manalangin. Father God, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kabutihan niyo po, Panginoon, for the past months. Thank you for sustaining us for the whole year. It's been an adventure with you. So it's a wonderful journey. And we thank you dahil kasama po namin kayo. And as we continue our journey of knowing you, we declare, Lord, that you are here with us at this moment. And we commit your time of study and help us to understand, help us to set our hearts doon sa mga bagay na mahalaga po sa inyo. We commit to you our time. In Jesus' name, Amen. Ayan. Sabi nila ang 2020 daw ay isang roller coaster ride, no? Parang roller coaster. Pag-umpisa ng taon, parang maganda, no? Medyo para sa karamihan. Maganda, tapos biglang may pasabog, no? Pasabog yung start, sumabog talaga yung Bulkang Taal, di ba? Tapos sunod-sunod na yung pagsabog ng kung ano mang sumasabog. Ayan. Pati yung mga kasama namin sa bahay, may mga sumabog din. Nagkapigsa, buti na lang sumabog. Ayan. So iba't ibang pagsabog ang nangyari. Pero salamat sa Diyos kasi kasama natin siya. Ayan. Doon sa roller coaster, di ba, yung iba masaya. Diba? After ng ride, ang saya-saya. Yung iba nahilo. Sumakit yung ulo, di ba? Because of what happened nitong 2020. And noong last na nag-care group kami doon sa school, ang tinanong sa amin ng leader namin, if you can describe 2020 in one word, what would it be? Ayan. Magandang topic yan sa care group, no? Pang year-end. So kung i-describe niyo po ang 2020 in one word, ano kaya yon?
No? Paano nyo siya i-describe? Yun ba ay disastrous? Di ba? Matinding word yun. Kasi iba't ibang disaster yung dumating. Or yung iba, sabi nila, crazy daw. It's a crazy year. Yes, indeed it is. But depending on which crazy do you prefer, ano? Ayan. Ang isang magandang nangyari po sa atin dito sa Código Bao is that for the last quarter, nag-decide po ang leadership to teach tungkol sa Bible, no, the importance of the Word of God. Magandang bagay po yun na nangyari sa atin as a church. No? And we pray na for the past months, in a way, lumalim yung ating pagkaunawa, no, tumatag yung ating pananampalataya because of our knowledge of the Word of God. Yung ating pananampalataya sa Diyos, iniangkla natin sa Kanyang mga salita, no, sa Kanyang mga pangako. And that's a wonderful thing, no, na napag-aralan po natin for the past months. Kasi po ang happy life natin ay nakadepende po talaga sa lalim natin sa ating espiritualidad. Whether you accept that or not, pero yun po talaga ang katotohanan. No, kapag Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, ang quality ng buhay mo, ang kasiyahan mo, ang fulfillment mo, ang kapayapaan mo, nakaangkla lang sa Diyos, no, sa Kanyang salita. So, our happiness is dependent on our spirituality. No, whether you accept that or not. Ayan, yun po yung aking pananaw doon. And as we look forward to next year, maganda po na yun yung baon natin. No, yung pinag-aralan po natin for the past months. Yun yung dala-dala natin. Maganda siya na as we look forward, yun yung ating preparation. And since hindi pa rin natatapos yung taon, maganda na magplano na tayo ngayon. Maganda na may plano, may gagawin . So we make preparations now, and it is my prayer that itong pag-uusapan natin ngayong umaga, makatulong dun sa ating preparation. Ayan. So, since the quality of our life is dependent on our spirituality, maganda po na we desire a deeper spirituality for next year. Ibig sabihin, i-desire natin na mas mapalapit tayo sa Diyos, i-desire natin na mas masunod natin yung Kanyang salita, and all of that, no? Kasi nga po, doon nakadepende ang ating happiness. Ayan. Ating pagiging masaya. Masaya ka kung malapit ka sa Panginoon. Ayan. In short. So as we make preparations, as we ready, no? Yun po yung title natin ngayon, ready. We set our entire being, no? Saan natin i-set? Sa, ano susunod dyan? Yan. Into doing what the Lord wants us to do. Ayan. So ang text po natin ay nasa Ezra 7:1-10. Ayan. Uy, may Ezra pala sa Bible, no? Ngayon mo lang may Ezra pala sa Bible, ano? Ayan, meron po. No, meron pong Ezra sa Old Testament. Basahin po natin. Now after this, in the reign of Artaxerxes sa English, king of Persia, Ezra, the son of Seraiah, son of Azariah, son of Hilkiah, son of Shallum, son of Zadok, son of Ahitub, son of Amariah, son of Azariah, son of Meraioth, son of Zeriah, son of Uzi, son of Buki, son of Abishua, son of Phinehas, son of Eleazar, son of Aaron, the chief priest. So ang linya po ni Ezra ay kay Aaron, no? Na kapatid ni Moses. So doon siya galing. This Ezra went up from Babylonia, galing siya sa Babylonia. He was a scribe skilled in the law of Moses, that the Lord, the God of Israel, had given. And the king granted him all that he asked. For the hand of the Lord his God was on him. Tuloy po natin. And there went up also to Jerusalem, yung mga kasama ni
ni Ezra papunta sa Jerusalem, mula sa Babylon papunta sa Jerusalem. In the 7th year of Artaxerxes, the king, some of the people of Israel, and some of the priests, the Levites, the singers, gatekeepers, and temple servants. And he came to Jerusalem in the 5th month. So, 4 na buwan po silang nag-journey from Babylon to Jerusalem, which was in the 7th year of the king. For the first day of the 1st month, he began to go up from Babylonia. And on the first day of the 5th month, di ba? 1 plus 4 equals 5. He came to Jerusalem, for the good hand of his God was on him. For Ezra had set his heart to study the law of the Lord, and to do it, and to teach his statutes and rules in Israel. Amen. Praise the Lord for his word. Ayan. Pag-uusapan po natin po ang buong book ng Ezra. Mas maganda kung buuin po natin siya para mag-gets natin yung gusto niyang yung message na gusto niyang i-communicate. Now, it will take some time, but mas maganda po na buuin po natin siya. If our happiness is dependent on our spirituality, so maganda po na we set our hearts for us to be closer to God. We set our hearts for next year, for our spirituality na mas malalim, na lumalim tayo sa ating spiritualidad. At matutulungan po tayo ni Ezra. Ayan. Ang bansang Israel po may agreement with God. Well, actually, God made an agreement with Israel. Na, ano yung agreement nila? Ano yung covenant? God will bless Israel, and Israel will do its part. No? So si God, may part siya dun sa agreement, ang Israel meron din. Yung blessing part kay Lord yon. Pagpapalain sila ng Panginoon. Pero ang part ng Israel is that, dapat sundin nila ang Diyos. Sundin nila ang Diyos, pag sinundin nila ang Panginoon, they will be a blessing to the whole world. Yun yung agreement. Ang problema, hindi po sumunod ang Israel. No? Hindi sila sumunod. Hindi po nila nagawa yung part nila. Kaya ang nangyari ay, pinarusahan sila. Kasi part yun ng agreement eh. Pag di ka sumunod, may parusa. At kasama po dun sa parusa is, merong gagamitin si Lord na isang malakas na bansa, makapangyarihang bansa, para i-punish sila. So sinakop sila ng isang bansa, yung Babylon, at maraming namatay, maraming nagutom, maraming nagkasakit, and all of that. Hindi lang yon. After nung siege, nung nasakop sila, merong mga taga-Israel na dinala sa Babylon. Ayan, may purpose po yun. Mabura yung kanilang identity. Basically, ganun yun eh. At magkaroon sila ng bagong pananaw, maging Babylonian sila, parang gano'n. So, that was the plan. Pero, syempre, mahal ni Lord ang Israel. So, nag-promise ang Panginoon kay Jeremiah na yung Israel, babalik pa rin sila. So, after 70 years, ilang taon? 70 years, that's one generation. Nasa Babylon sila, bumalik sila sa Israel. No? Ang nangyari is that, yung Babylon, sinakop din ng isang mas malakas na bansa. That's Persia. Sino yung sumakop sa Israel? Babylon. Yung Babylon, sinakop ng Persia. At yung Persia ang nagpalaya sa Israel. So bumalik sila. 70 years. 70 years po yun. So, naging instrument yung malalakas na bansa upang turuan ang bansang Israel dahil sa kanilang kakulitan. So pinabalik sila sa Israel mula sa Babylon after 70 years to rebuild the temple. Importante ang templo sa kanila. Kasi sira ang kanilang identity. Wala silang hugot, wala silang angkla ng kanilang buhay. Hindi pa na napalataya, buhay talaga. Kasi yun itong buhay nila eh. Nakaangkla sa templo. Kailangan nilang i-rebuild yung temple. So after 70 years, balik sila sa Israel to rebuild the temple. Importante po kasi yun. Ayan. And then nag-decree yung isang king ng Persia, okay, susuportahan kayo dyan sa gusto nyo mangyari na yan. Kasi, part po yun ng promise ng Panginoon. Part yun ng prophecy ni Jeremiah that the king will be used by God para tulungan ng Israel to rebuild the nation. Ayan. Pero, hindi pa rin sila as a nation. Province pa rin sila ng Persia. So, nandun pa rin sila sa rule ng Persia. So, itong
mula Babylon papuntang Israel, that's sabi nila second Exodus. Alam niyo yung Exodus na una? Egypt to Israel. And then mula Israel, sinakop sila, pupunta sila ng Babylon. And then Babylon to, balik ulit, Israel. The second Exodus. The promise is fulfilled kasi tapot ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ang problema, identity. May issue of identity. Kasi 70 years kang nawala, hindi mo nakilala kung sino ka. No? But sa biyaya pa ng Panginoon, meron siyang ginamit, si Ezra, upang ibalik, upang ituro kung sino talaga sila. Kung sino talaga sila. At malaking part po doon yung una, yung temple. So pagbalik ni Ezra, kasi hindi siya yung naunang pumunta sa Israel ibang batch siya. Pagbalik ni Ezra, tapos na po yung temple. Tapos na yung temple. Sa pagbalik niya, inutusan siya ng hari ng Persia, pagandahin yung temple, i-decorate, no? Maglagay ng Christmas tree, Christmas light, and all of that, no? I-decorate. Pagandahin, nagbigay ang Persia ng gold, silver, bronze na sobrang dami. Sobrang dami katulad nung pag-alis ng Israel from Egypt. Ang dami-dami nilang dala. Ganon din dito, second Exodus. Ang dami-dami din dala para pagandahin yung temple. Tapos noon, pagdating ni Ezra sa Israel, binigay niya lahat doon sa priest. May priest na doon, kasi may temple na, may priest na. Lahat ng treasure na dala niya, ibinigay niya doon, pinagkatiwala. May listahan sila, ayan, check na lahat. Okay, ito yung listahan ng gold, ito yung listahan ng silver, ito yung listahan ng bronze, ito itinatransfer ko na sa inyo. Turnover na. Ayan, so yun yung isa sa assignment niya. Tapos may mga letters sa mga governors, binigay niya lahat yon. Ayan, yung assignment ni Ezra. Sino ba tong si Ezra? Si Ezra nga ay mula sa linya ni Aaron, no? The high priest, the chief priest. So ibig sabihin, meron siyang K. May K siya na turuan ang Israel. Kasi yun ang purpose, isa sa mga role ng mga priest is to teach. Ayan. And then, skilled daw siya in the law. So, nung nasa Babylon siya, pinag-aralan niya yung salita ng Diyos, which is, nabanggit before, yung Pentateuch, the book, the law of Moses. No? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yun po yun. Expert po siya doon. And then, after 4 months ng paglalakbay, ayan, nakarating po siya sa Jerusalem. At ito po ang sabi sa verse 10. For Ezra had set his heart, ano daw? To study the law of the Lord. Hindi lang to study, but to do it. Importante yun. And hindi siya tumigil din sa doing, but also to teach. Ayan. Kasi kasama po yan, yung teaching, kasama po sa assignment niya. Sa verse 25 ng chapter 7, sinabi ng hari, magturo ka doon. Yung katuruan ninyo, na base sa law ninyo, ituro mo doon sa bagong katatatag nyo na temple. Ayan. Ang ganda nun kasi yung mismong hari ng Persia, na hindi naman Christian, hindi naman Christian, recognize niya yung pananampalataya ng Israel. So sabi niya, Ezra, pumunta ka doon. Ayan. So yung favor ng king na sa kanya. And then, isa pa yung assignment niya, nabanggit ko kanina, to beautify the house of the Lord. Ayan. Kaya ang dami-dami niyang dalang mga treasure mula sa Persia. Okay. So that's the assignment of Ezra. No? Magturo, beautify, and give letters to the governors doon. Tapos yan, sa chapter 9, ito nangyari. Yung chapter 8, after these things, chapter 8 is pinaganda nila yung temple, and then binigay niya yung kayamanan, nabanggit ko na kanina, at yung mga letters. That's chapter 8. After these things, chapter 9 na, may mga leaders sa Israel lumapit kay Ezra. Ito ang kalagayan ng bansa natin ngayon. Ano daw? The people of Israel and the priests and the Levites have not separated themselves from the peoples of the lands with their abominations,
from the Canaanites, the Hittites, the Perizzites, the Jebusites, the Ammonites, the Moabites, the Egyptians, and the Amorites. Ano ibig sabihin po nun? Nakipag-isawa sila sa ibang lahi, which is a no-no. Hindi po yon pinapayagan sa kanila. Bakit? Bakit naman ganun, di ba? Bakit mo pinipigilan ang aming kaligayahan, di ba? Ang tinitibok ng aming puso. Bakit mo naman pinipigilan? No, part yun kasi ng law. Nasa Deuteronomy yun. Bawal makipag-asawa ng hindi taga-Israel. Ayan. For they have taken some of their daughters to be wives for themselves and for their sons, so that the holy race of Israel has mixed itself with the peoples of the lands. Hindi pwede yun. Cannot be. And in this faithlessness, yun ang tawag, no? Nakipag-asawa ka lang sa ibang lahi, faithless ka na. The hand of the officials and chief men has been foremost. Ayan, matindi. Faithless daw sila. Bakit pinagbabawal na makipag-asawa ang Israel sa ibang lahi? Kasi yun po ang dahilan kung bakit sila na-exile in the first place. No? Dahil po dyan, ito po ang naging reaction po ni Ezra. No? Dahil sa hindi magandang ginawa nila. Kapag nag-asawa ka po kasi ng hindi taga-Israel, ibig sabihin po nun, ang mangyayari, yung pananampalataya nung inasawa nila, mai-impluwensyahan yung pananampalataya ng taga-Israel. Ibig sabihin, sasamba na sila ngayon sa ibang Diyos. And that's a no-no. No? Ayaw yun ng Panginoon. Ang gusto ni Lord, ang worship, well, karapat dapat lang naman talaga na siya lang ang pupurihin. Siya lang ang tanging sasambahin. Ayan. Di ba? So, kapag ikaw nakapag-asawa ng ibang lahi, ibang pananampalataya, impluwensyahan ka. Yun yung dahilan kung bakit sila actually naparusahan in the first place. Kasi yung mga ninuno nila, yung mga hari nila before, sumamba sa ibang Diyos-Diyos at nagumpisa lang sa intermarriage. Kaya pinagbabawal po yon na mag-asawa ng iba ang pananampalataya. Familiar ba kayo doon? Ayan. At dahil doon, nalungkot si Ezra, no? Nabalitaan niya yung kwento na yon. Nalungkot po siya at medyo may kasama na ring galit. As soon as I heard this, ay na siya. I tore my garment and my cloak as an expression of grief, sama ng loob, and pulled hair from my head, ibang klase, no? And beard, and sat appalled. Ayan, sobrang lungkot niya at may samang galit na rin kasi hindi pa ba tayo natuto? Di ba? Ganun yung point eh. So nanalaman niya yun, nanalangin siya sa Panginoon. At sa kanyang pananalangin, narinig ng bansang, ng buong madlang people yung kanyang panalangin. At ang kanyang panalangin, parang ganito yung dating, no? Hindi pa rin ba tayo natututo? The reason why nga nagkaroon ng exile because of the sins of the past. Ngayon, uulitin natin ulit. Di ba? Hindi pa ba tayo natuto ng nangyari noong 2020? Yung karumihan ng ating puso. Babalikan pa ba natin yon as we approach the next year? Kasi dito po, nabigyan ang Israel ng pagkakataon to start fresh, to start anew. I-build yung kanilang worship sa Panginoon, bagong pagkakataon. Parang bagong taon, bagong pagkakataon. So sabi ni Ezra, babalikan pa ba natin yung dati nating pagkakasala? Hindi pa ba kayo nagsawa sa pagiging alipin ninyo? Or tayo, hindi pa ba tayo sawa sa pagiging alipin natin? Na instead na tayo yung nag-iimpluwensya, tayo yung na-impluwensyahan, sabi ni Ezra. Kasi ganun ulit, nag-asawa sila ulit. Hindi yun yung purpose ng Diyos para sa atin, sabi ni Ezra. So what's the point of pagandahin yung templo? No? What's the point of pagandahin yung templo kung hindi naman maganda yung mga puso natin? Di ba meron tayong sa Lawikain yung aanhin ng palasyo kung ang nakatira ay kwago. Di ba, alam niyo po yan? Mabuti pa ang kubo kahit munti ay sa halaman doon, sari-sari. Yan. Binago na nila eh.
Binago na pala. Kasi may COVID-19, binago na nila yung salawikain. Okay. Aahin ang palasyo kung ang nakatira ay kwago, mabuti pa ang kubo, ang nakatira ay tao. Walang kwenta na maganda ang templo natin kung madumi naman yung mga puso natin. Yun ang sabi ni Ezra sa madlang people. So bumabalik na naman tayo doon sa ating pagiging alipin. Alipin ng ating pagiging makasalanan. So hindi pa ba tayo napapagod sa pamumuhay ng buhay na malayo sa pananampalataya sa Diyos? Ayan. So, intermarriage has something to do with, sa panahon natin ngayon, mahalaga na hindi mo kayang i-let go na it satisfies your desires. No? At yun yung hinihingi ni Ezra sa Panginoon na tulungan sila to let go of that. Ayan. So sa atin po ngayon, meron po ba tayong mga intermarriage sa buhay natin? Ibig sabihin, yung something na we hold on to na hindi kaakit-akit sa mata ng Diyos. Pero hindi, ang hirap natin i-let go. No? Meron bang ganun sa atin? Sabi ni Ezra, it is time. No? Binigyan nga tayo ng bagong pagkakataon na mag-start eh. Babalik pa ba tayo doon? Diba? We should let this go. Kasi hindi ito kapuri-puri sa Diyos. Ayan. So, meron ba tayong ganon? Or literally, baka meron sa atin na, or sa mga nanonood, hindi ko alam, na hindi ka man, alam ba, may asawa ka ngayon or you have a relationship with somebody right now, and then may iniisip ka na may karelasyon kang iba. Hindi rin okay yon. Kahit iniisip mo lang, that's not good, no? Na iniisip mo, sana siya yung naging napangasawa ko, or sana dalawa yung puso ko. Yung mga ganon, no? Hindi okay yon. Diba? Or kung literal meron man kayong partner na iba, hindi okay yon. Yun sinasabi ni Ezra. Let it go. Let it go. Kasi hindi yan kapuri-puri sa Diyos. Ayan. It is an expression of disobedience to God. And sa chapter 10, the last chapter, sabi po dyan, and Ezra the priest stood up and said to them, you have broken faith and married foreign women, and so increased the guilt of Israel. Increase the guilt. Diba? May guilt na sila, na-increase pa. Now then, make confession to the Lord, the God of your fathers, and do His will. Separate yourselves from the peoples of the land and from the foreign wives. Kasi i-impluensyahan kayo ulit niyan. Yung pananampalataya nyo sa Diyos dapat lang, i-impluensyahan kayo ulit niyan, ilalayo kayo ulit niyan sa pananampalataya sa totoong Diyos. So ginamit ang Panginoon, ginamit si Ezra ng Panginoon na through the teaching of Ezra ay maimpluwensyahan yung bansang Israel. So para siyang hulog, no? Naging hulog siya. So ito yung salita ng Diyos, wala sa hulog yung bansang Israel, and sabi niya, you have to separate yourselves. Sino ang dapat yung i-separate sa buhay nyo sa mga panahon ngayon? No? Yung backlog or bigat ng 2020, ano yun? As we pursue, as we approach this coming year, a new opportunity to start fresh, parang yung bansang Israel, separate yourselves, separate ourselves, no? From these things, no? From faithlessness, whatever that may be. Hindi ko po alam yun. I pray that God will speak to you right now. No? Sabi sa verse 12, chapter 10, then all the assembly answered with a loud voice, with conviction. Totoo. It is so. We must do as you have said. We must do as you have said. Sa biyaya ng Panginoon, through Ezra, nagkaroon ng pagbabago doon sa lugar. At sa biyaya ng Panginoon, na-impluwensya ni Ezra yung bansang Israel. Naituro niya yung salita ng Diyos at nagkaroon po ng pagbabago. Maraming beses ko na pong sinabi ko na rin po ito last time, walang pagkatuto kung walang pagbabago. Ganun lang po yung kasimple.
Walang kwenta yung pagpunta natin dito, pakikinig natin every Sunday, pagdating natin ng care group, kung hindi natin nasusunod yung mga sinasabi sa atin, kung wala pong nababago sa atin. Aanhin mo ang magandang decoration, magandang Christmas light, kung hindi ka naman okay inside. Di ba? O, may rhyme pa rin yun. So, sa biyaya po ng Panginoon, naging instrumento si Ezra para mabago ang bansang Israel. Maipakilala sila ulit, ma-remind sila kung sino talaga sila. Sila ay pinili ng Diyos para sundin ang kanyang utos at magbigay papuri sa Panginoon. And as they do that, they become a blessing to the world. So mission accomplished si Ezra. How was that made possible? Kasi Ezra had set his heart to study the law of the Lord and to do it and to teach his statutes and rules in Israel. Ayan. So tayo po ay pinili ng Diyos. If you confess, if you declare yourself, if you identify yourself as a child of God, Kristiyano ka, sinasabi mo, pinili ka ng Diyos para sumunod sa Kanya, magpuri sa Kanya, at maging pagpapala sa marami. Katulad ni Ezra, naging pagpapala siya sa bansang Israel. Ayan. Kasi, sinet niya yung puso niya. Pag sinabi mong puso, marami ko ng beses sinasabi, puso has something to do with everything in us. No? Our heads, our hearts, and our hands. Ano yun po yung ibig sabihin ng heart. So set everything in you sa salita ng Diyos. Sa pagtuturo, we decide now, as we prepare for next year, we make a resolution, we make a resolve, personal resolve in our hearts to what? To study, to do, and to teach. Ayan daw yung ibig sabihin ng set. Kung ano yung gusto ni Lord mangyari sa'yo, doon mo isiset yung puso mo. Ayan. So if you have set your heart on something, you want it very much, or you want to do it very much. Ayan. So sabi sa dictionary. So yun po yung setting of heart. Okay? Gagawin mo siya. Ayan. Full focus, full attention, naka-fix, naka-establish, ready to do, to teach. Ayan. Ano yung sumunod? Saan daw sinet ni Ezra yung kanyang heart? Ezra had set his heart to study. Ayan. To study, anong sabi po dyan? Usually to follow, to inquire, by implication to seek or ask. Ano daw ang purpose ng pag-study? To worship. So, we study the law of the Lord. Ang goal doon is to worship God. Ayan. So, hindi lang po siya paramihan ng nalalaman. Pero ang goal ng ating pag-study ay pagpupuri. Ayan. So, mag-study po tayo. O, reminder po ulit sa ating care journey. We study God's Word dyan sa care journey. So, ang care logo na yan ay hindi po yan pampaganda ng t-shirt. Hindi yung pampaganda ng wall, hindi yung pampaganda ng mug. Pampaganda po yan ng mga puso natin. Ayan. So, binigay po sa atin yan ng Panginoon para matulungan tayo sa ating pag-study upang makapagbigay po tayo ng papuri sa Diyos. Ayan. So, to study, to do is simply to obey. Obedience. Walang pagkatuto kung walang pagbabago. At ang pagbabago ay nagsisimula sa pagsunod, pag-apply. No? It is our prayer na for the past 3 months, meron na po akong nai-apply dun sa mga natutunan po natin. Naituro po dito sa pulpit regarding the Word of God. Prayerfully, nagbabasa na po kayo ng Bible ngayon. No? Kung dati, kailan ba tayo nag-start ng series natin? September ba? October? Kung nung August hindi pa kayo masyadong nagbabasa, it is our prayer by this time na buwan na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, nagbabasa na po kayo ng Bible. Every day. Mabigat, no? Every day. Hindi po mabigat yun. Masaya actually, no? Masaya siya. Hindi siya burden. Obedience.
and change. Yan ang importante kasi yun ang goal ng learning, change. Tapos, sabi diyan, they pledge themselves to put away their wives. Nag-decide sila. So may pagbabagong nangyari. They let go. As a nation yun, hindi individual. As a nation. Ayan. Importante po itong obedience. Kasi po, yung teaching part, punta na tayo dun sa teaching part. Baka sabihin niyo po kasi, Kuya Wilson, hindi ko po kaya mag-teach, hindi ko po kaya magturo. Kasi hindi naman ako katulad ni Ezra, di ba, na priest siya, ganon. So, hindi ko po kayang magturo ng ganyan. Pero, kung ginawa niyo po yung na-study ninyo, yung pagpapala na na-receive ninyo doon sa paggawa ninyo, yung doing part, yun yung magbibigay sa inyo ng lakas to teach. Kasi, pag sinunod mo ang salita ng Diyos, ang sabi sa kanyang salita, pagpapalain ka eh. And that blessing, hindi mo kayang i-contain yun. I-share mo yun. And as you share it, that's the teaching part. So, importante po yung doing. Kapag may natutunan po kayo, sundin niyo po yun. At pag nasunod niyo yun, the blessing you receive will give you the drive to teach. So, hindi natin paproblemahin yung teaching part. Kasi ikaw mismo, na-experience mo sa salita ng Panginoon eh. Di ba? Ituturo mo talaga siya. No? You can't help yourself mismo na hindi pwedeng hindi mo siya ituro kasi naranasan mo yung pagpapala ng Diyos. So, napaka-importante po ng obedience. Napaka-importante po ng obedience. Ganito po siya. Yung obedience ay proof na nag-study ka. Di ba? At yung obedience ang magbibigay sa iyo ng courage to teach. Kaya siya nasa gitna eh. Di ba? Parang hindi pwedeng wala siya doon. Kasi nga, bunga ng pagkatuto yung pagsunod. At dahil sinunod mo siya, meron kang lakas, meron kang integrity, meron kang authority to teach kasi ikaw mismo na-experience mo yun. Yun po yung sinasabi po rito. So, it is my prayer na gayahin po natin si Ezra na we set our hearts katulad po niya. As we make preparations for next year, kasi paulit-ulit na rin pong sinasabi na yun po ang pagkakatawag po sa atin. We are to teach. No? We are to teach. Tinawag ka, hindi lang para maupo rito, but eventually to teach them to observe all that I have commanded you. Ayan. Napaka-importante po nun. Nung pagsunod na part. Napaka-importante po nun. Example din po yan ng ating Panginoong Hesus. Acts chapter 1, verse 1. Ano yung una niyang ginawa? Hindi siya nag-teach agad, but ano yung una niyang ginawa? Doon muna, bago nag-teach. Kaya swak siya doon sa Ezra, no? Maganda yung kanilang unity of thought. Sabi ni Luke kay Theophilus, kanyang kaibigan, have dealt with all that Jesus began to do and to teach. Let's do it muna bago natin ituro. Example ng ating Panginoong Hesus. Ayan. So mag-excuse ka ngayon. Sabi mo, Kuya Wilson, parang hindi ko kaya yan. Nabanggit ko na po kanina, once you obey, no, you'll experience the blessing of the Lord. And that blessing will empower you to teach. So, kumbaga, mangyayari talaga na magtuturo ka kasi naranasan mo mismo yung pagpapala ng Panginoon doon sa iyong pagsunod. Ayan. So, wala tayong excuse. Wala tayong excuse. Sabi mo, hindi ka priest. Sabi ni Peter, hindi. Ito sabi ni Peter. Baka sabi mo, si Ezra, priest yan eh. Nasa linya siya ni Moses, ni Aaron. Hindi ako katulad niya. Pero si Peter, sabi niya, iba. Ito ang sabi ni Peter. But you are a chosen race. Sino yon? Tayo. Kayo, when you confess Jesus Christ as your Lord and Savior, kung Kristiyano ka, you are a chosen race. You belong to a chosen race. A royal, ano daw? Priesthood. Ibig sabihin, kapareho pala natin si Ezra. Di ba? So wala tayong excuse. Di ba? Para, hindi ko kaya magturo, kuya. Hindi. Ayan, no? Malinaw, sinasabi ni Peter. Ano ituturo natin? Ang
kaluwalhatian ng Diyos. Parang yung kanta ni Martin, hindi. Yung bagong kanta ng ABS-CBN yan, maganda, di ba? Liwanag at Ligaya. May part doon si Martin Rivera, sabi niya, gawin kaming liwanag para sa isa't isa. Ayan. Pag-asang sumisinag sa pamilya at sa kapwa. So that's who we are. Ayan, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into marvelous light. So pwede yun na tayo yung source of light and joy, liwanag at ligaya, by the grace of God, sa ating pamilya at sa ating kapwa. Ganun po tayo. Ganun po tayo. So wag po tayo matatakot na iset yung ating puso sa pag-study, sa pag-obey, sa pag-do, at sa pag-teach. Kasi po, bibigyan ko pa kayo ulit ng dahilan kung bakit hindi po kayo kailangan matakot. Kasi sabi ni Ezra, yung naka-yellow na part, for the hand of the Lord, His God was on him. Ayan. Yung favor ng Panginoon na kay Ezra. Diba? Paulit-ulit po yan. Verse 9, ganun ulit. For the good hand of his God was on him. 4 na buwan po silang naglakbay. Mahirap po yung lakbayin na yon. Maraming mga bandits patungo doon. Pwede silang i-rob kasi mga treasure yung dala nila. Pero hindi sila nasaling. No? Nandun yung protection ng Panginoon because the good hand of his God was on him. May protection ng Panginoon. May favor, may protection. So wag po kayong matatakot to set your heart to study, to do, and to teach His Word. Ayan. Hindi pa. Meron pa. Verse 28. And sabi diyan, who extended to me His steadfast love before the king and his counselors, and before all the king's mighty officers, I took courage. So, bibigyan tayo ng tapang kasi the hand of the Lord, my God, was on me. Paulit-ulit po yan, no? Paulit-ulit po yan. Chapter 8, ganun pa rin. And by the good hand of our God, nagpadala si Lord ng makakasama nila sa journey. And the hand of our God was on us, and He delivered us from the hand of the enemy. Huwag tayong matatakot. The good hand of the Lord is with us. Ayan. The favor from the king. Posible. Because the hand of our God is good on all who seek Him. Ayan. So we don't have any excuses. As we approach the sunset of 2020, now we are approaching the sunset of 2020, and it has been a wonderful ride. It's an adventure. Masaya. Yung iba malungkot. Yung iba masakit. Well, that's it. But, pag may sunset, meron ding sunrise. And every sunrise is an opportunity to start again. To start fresh. Katulad ng bansang Israel. Pero as you start fresh, sana, separate na natin yung buhay natin dun sa dati nating hindi magandang ginagawa. Huwag na natin siyang dalhin sa 2021. Ayan. We set our hearts to, katulad ni Ezra, our identity. The study, the doing, and the teaching of the Word. Not only for 2021, but for the rest of our lives. Kasi, yun nga po tayo. Yun tayo. So we are given this opportunity. And it is my prayer na ma-prioritize po natin yung ating spirituality next year. Kung hindi ka masyadong, kung okay ka lang kasi apektado ka masyado ng hindi magagandang nangyari ngayon, medyo napalayo ka ng konti sa Diyos,
pwede tayong mag-start ng panibago. No? Actually, hindi mo kailangan hintayin yung bagong taon para mag-reset ng puso mo. Ngayon pa lang, pwede mo lang i-reset yung puso mo. No? Ngayon pa lang. Kaya nga siya every day, no? So not necessarily you wait for the next year, but every day, every sunset, every sunrise is an opportunity to reset our hearts, to study, to do, and to teach the Word of God. Ayan. So, it's your choice. Kung babalik kayo dun sa old life, it's the end of the year, but it's not the end of your life. But we can decide, it's the end of my old life. Di ba? Pwede nyo iset yun sa puso po ninyo. It's the end of my old life and my new life. I'm setting my heart to study, to do, and to teach the Word of God. A life that is continually experiencing the good hand of God. Yung blessing ng Panginoon, nandun na yan. Kasi yun talaga siya, nagbe-bless talaga siya. No? Yun na siya, ganun talaga siya, pagpapalain ka talaga niya. Ang part natin, to set our hearts, to study, to do, and to teach. Ayan. So, hindi na kailangan hintayin pa yung fireworks sa 31 ng gabi or January 1. We can do the resetting today. Ayan. And it is my prayer na dumating yung pagkakataon na hindi lang ang tinuturo natin math, hindi lang tinuturo natin science, hindi lang Filipino, ang tinuturo natin ay ang salita ng Diyos. Hindi natin kailangan ng classroom para magturo. Hindi natin kailangan ng pulpit para magturo. Yung buhay po natin mismo, kahit di ka magsalita, pwede mong, as you obey the Word of God, as you obey the Lord, yung buhay mo mismo ang nagtuturo. Ang mensahe sa mga tao na nasa paligid mo. So we ready, we make preparations, and we set our hearts to obey the law of the Lord. Ayan. It is our prayer, lagi-lagi po natin dinedeclare na kada end of the year, mag-start ang bagong taon, dinedeclare natin na mas masaya, di ba? Sana mas masaya. No, hindi, ngayon, wala, tanggalin na natin yung sana. We declare na, we set our hearts na a new year is mas masaya talaga. No? Mas masaya talaga siya. Kasi, the good hand of God is with us. Mas payapa, mas maginhawa. Huwag po kayong matatakot mag-declare nun. No? Kahit maraming nangyaring di maganda ngayong 2020, huwag kayong matatakot mag-declare na mas masaya, mas mapayapa, mas maginhawa, mas malakas, mas matapang, mas maayos, mas mabuti, mas matalino, mas masipag, mas mapagmahal, mas matulungin, mas makajus ako. Beginning today, actually, not necessarily 2021. Ayan. By the grace of God. By the grace of God. So kung may mga plano na po kayo for 2021, it is my prayer na medyo i-revisit nyo yung plano na yon at tignan nyo kung yung plano na yon ay kasama doon yung setting of your heart to study, to do, and to teach the Word of God. Setting our hearts to God's Word is simply setting our hearts to God. Yun lang po siya. And Happy New Year. Ayan. Ito po ang Happy New Year, no? Pag happy daw, ang ibig sabihin ng happy sa ano? Sa Psalm chapter 1? Blessed. Ayan. So, i-declare natin siya for the whole year. Blessed is the year that delights in the law of the Lord, and on His law, it meditates day and night. Day and night for the whole year. Ayan. Every day. Every day. Darating tayo dyan. Tapos, new. Ay ibig sabihin ng new? Change. May nagbago. May pagbabago.
letting go of hindi magaganda. May pagbabago. May pagkatuto kung may pagbabago. And then, year. Year is 365 days. Hindi po isang araw. Hindi po January 1 lang. Tapos, January 2, hindi ka na okay ulit. Di ba? Ano ibig sabihin po noon? Consistency. For the whole year. No? Yun. Karamihan sa atin, may problema ako dun sa consistent part. So, let's pray for one another. Kasi we are consistently inconsistent. Ayan. Di ba? So, ipag-pray po natin yun. That is my prayer na matandaan nyo po yan. No? It's one way of looking at Happy New Year. Di ba? New Year talaga siya. Isang buong taon. Hindi January 1 lang. Okay? So, Happy New Year to everyone. Let's pray. Father God, salamat po at your good hand is on us. We declare that, Lord God. We declare it sa mga buhay po namin. And hindi po namin kailangan hintayin ang bagong taon para iset ang aming mga puso towards you. Tulungan niyo po kami, Lord, kasi hindi po namin ito kaya. We oftentimes live with our flesh, not with our spirit. So help us, Lord God. Tulungan niyo po kami. Beginning today, beginning at this moment, to live a life that glorifies you. To start today, to set our hearts, to study your word, to do it, and to teach it to the people around us. Salamat po. Salamat po. We declare it, Father, mangyayari po ito sa amin because your good hand is on us. In Jesus' name. Amen. Tayo po'y tumayo. Patuloy po natin declare sa Panginoon na ako po, Panginoon o Diyos, ay magtitiwala sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ulitin po natin, sabihin natin sa Panginoon, ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anuman, kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Pag-ibig mo ay
sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. One more time, pag-ibig. Pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan mo, ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Sabihin natin sa Panginoon, ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. One more time, ako'y nagtitiwala sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Hallelujah, Lord. Kalakasan mo'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Thank you, Father, for your word na sandigan po namin, Panginoon. Thank you that even though we are at times unfaithful, you had been amazingly faithful sa amin, Panginoon. And your grace is overflowing. We don't deserve it, but you can't help it to love us and shower us with your goodness. It's just overwhelming. Help us to give thanks to you through our lives, not but by our lips. Tulungan niyo po kami as a church to give praise to you, Panginoon. Tulungan niyo po kami to set our hearts to what you desire. Let's glorify you. It simply starts with setting our hearts in the study and doing and teaching of your word. Help us. And we thank you that your good hand is on us. At yun po yung baon po namin as we move forward this new year. Na-experience na po namin, Panginoon, yung good hand ninyo, 2020. And better days are coming because of that good hand of yours na hindi nagbabago, na lubos-lubos nag-uumapaw ang pagmamahal. Hindi masukat na kapangyarihan, and all of that towards our good. Amen. Wow, that's amazing. Amen. That's amazing. So we move forward sa bagong taon ng may bagong kalakasan, Yes. mas We- matapang Amen. dahil kasama namin kayo. Amen. Ang inyong kamay ang gumagabay po sa We amin. believe in that, Lord. We believe it. We declare your good hand is on us, Lord, Amen. to Amen. all our families. Yes, O God. Sa family ng Código Bawan, to all of those of you who are watching right now, the good hand of God is on you. Amen. Inaabot niya
ang pangangailangan ninyo, Hallelujah. ang kabalisaan ninyo, inaabot niya. He can give you comfort. Yes, sir. Hallelujah. Ang sakit ninyo, papagalingin niya. And that's the good hand of God. We declare that ngayon, Panginoon. Salamat po, salamat. Praise Jesus. Salamat po with your good hand. And with your mighty hand, with your good hand, we receive your benediction. Yes, sir God. Baon po namin ito as we Amen. face this coming year. The Lord bless you and keep you. Amen. The Lord make His face to shine Amen. upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen. In the mighty name of Jesus, we declare this. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Blessed New Year to everyone. Amen. Happy New Year. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. God bless us all.